Magandang araw, Grade 9. Handa na ba kayong tuklasin kung paano naapektuhan ng presyo ang dami ng produktong handang ipagbili ng mga producer? Sa ating aralin ngayon, pag-aaralan natin ang konsepto ng supply, kung ano ito at bakit ito mahalaga sa pamilihan. Malalaman din natin ang ugnayan ng presyo at supply kapag nagbabago ang presyo. Ano kaya mangyayari sa dami ng produktong nais ipagbili ng mga producer? Sa pamamagitan ng mga halimbawa at sitwasyon sa pamilihan, mas nauunawaan natin kung paano nagkakaroon ng ugnayan ng producer, presyo, supply at mga mamimili. Kaya, ihanda ang inyong sarili at tuklasin natin ang mundo ng economics. Simulan na natin ang paglalakbay sa konsepto ng supply at ugnayan ng presyo at supply. Bago natin talakayin ng mas malalim ang konsepto ng supply, tingnan muna natin ang ilang sitwasyong maaaring mangyari sa ating paligid. Para sa unang sitwasyon, pagtaas ng presyo ng mga produkto napapansin sa pamilihan. Kapag tumataas ang presyo ng isang produkto, maaaring magkaroon ito ng epekto sa desisyon ng mga producer. Halimbawa, kung mas mataas ang presyo ng isang produkto, maaaring mas mahikayat ang mga producer na magbenta ng mas maraming produkto dahil malaki ang maaari nilang kitain. Para sa ikalawang sitwasyon, pagbabago ng panahon na nakaapekto sa ani ng mga magsasaka. Kapag nagkakaroon ng matinding init, bagyo o malakas na pag-ulan, maaaring bumaba ang dami ng produktong maaaring anihin. Dahil dito, maaaring lumiit ang supply ng mga produktong agrikultural sa pamilihan. Ipinapakita nito na hindi lamang presyo ang maaaring makaapekto sa supply. Para sa ikatlong sitwasyon, ang pagtaas ng gastos sa produksyon. Kapag tumataas ang presyo ng pataba, gasolina, kuryente at iba pang gastusin, mas nagiging magastos para sa mga producer ang paggawa ng produkto. Kapag mataas ang gastos sa produksyon, maaaring mabawasan ang dami ng produktong kayang i-produce o ipagbili ng mga producer. At ang pang-apat na sitwasyon ay ang pagdami ng mga mamimili kapag mas maraming tao ang nangangailangan at bumibili ng isang produkto, maaaring tumaas ang pangangailangan para rito. Dahil dito, maaaring magkaroon ng pagbabago sa dami ng produktong kailangang ihanda at ipagbili sa pamilihan. Kung susuriin natin ang apat na sitwasyong ito, mapapansin nating maraming salik ang maaaring makaapekto sa supply ng mga produkto. Ngayon, pag-isipan natin, ano ang ipinapahiwati ng mga sitwasyong nabanggit tungkol sa supply ng mga produkto? Sa inyong sagot, isipin kung paano nagbabago ang dami ng produktong maaaring ipagbili kapag nagbabago ang presyo, panahon, gastos sa produksyon at ibilang mga mamimili. Pangalawang tanong, paano maaaring maapektuhan ng mga nabanggit na sitwasyon ang mga producer at dami ng produktong ipinagbibili? Isipin natin ang isang producer, kung tumataas ang kanyang gastos sa paggawa ng nagbabago ang panahon o nagbabago ang presyo ng produkto, kanyang magpasya kung gaano karaming produkto ang kanyang ipoproduce at iaalok sa pamilihan. Sa puntong ito, mahalagang itanong bakit nakaaapekto ang mga pagbabago sa paligid ng mga producer sa dami ng supply. Dahil ang mga producer ay kailangan tumugon sa mga kondisyon ng pamilihan, ang kanilang mga desisyon ay maaaring magdulot ng pagtaas o pagbaba sa dami ng produktong handang ipagbili. Kaya ang supply ay hindi basta-basta nagbabago. Ito ay naaapektuhan ng iba't ibang salik na may kaugnayan sa produksyon at pamilihan. Ngayon, alamin natin kung ano nga ba ang supply at paano nito ipinapakita ang ugnayan ng presyo at dami ng produktong handang ipagbili ng mga producer. Handa na ba kayo? Tuklasin natin ang konsepto ng supply. Sa economics, ang supply ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at nais ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Mapapansin natin ang tatlong mahalagang ideya: ang dami ng produkto, presyo at takdang panahon. Ibig sabihin, hindi lamang mahalaga kung gaano karaming produkto ang mayroon ng isang nagtitinda. Mahalaga rin kung gaano karami ang handa niyang ipagbili sa isang partikular na presyo at panahon. Halimbawa, may isang nagtitinda ng gulay sa palengke. Kung marami siyang gulay at handa niya itong ipagbili sa mga mamimili, mayroon siyang supply ng gulay. Ngunit maaaring magbago ang dami ng kanyang handang ipagbili depende sa presyo.
Kaya mahalagang tandaan na may ugnayan ng presyo at supply. Ang presyo ang pangunahing salik na nakaiimpluwensya sa dami ng pinagbibiling produkto o serbisyo habang ipinapalagay na hindi nagbabago ang ibang salik. Sa madaling salita, kapag tumataas ang presyo, karaniwang mas marami ring produkto ang nais at kayang ipagbili ng mga producer. Samantala, kapag bumababa ang presyo, maaaring mabawasan ang dami ng produktong handang ipagbili ng mga producer. Ngayon, sino naman ang naglalaan o nag-aalok ng supply? Sila ang tinatawag na supplier o producer. Ang supplier o producer ay ang taong gumagawa, naglalaan o nag-aalok ng produkto o serbisyo para sa mga mamimili. Halimbawa, ang magsasakang nagtatanim ng gulay at ang nagtitinda, nag-aalok nito sa palengke ay bahagi ng proseso ng pagbuo at paglalaan ng supply. Mahalaga ring supply dahil dapat itong umayon sa kagustuhan at kakayahang magbenta ng mga producer. Kung mas maraming produkto ang handang ipagbili ng mga producer, mas maraming pagpipilian ang maaaring makita ng mga mamimili sa pamilihan. Kaya tandaan, ang supply ay nakasalalay sa pagnanais at kakayahan ng mga supplier na mabenta sa iba't ibang antas ng presyo sa isang takdang panahon. Sa makatuwid, kapag pinag-uusapan natin ang supply, mahalagang tingnan ang relasyon ng presyo, producer at dami ng produktong handang ipagbili. Ngayong alam na natin ang kahulugan ng supply, susunod naman nating alamin kung paano ipinapakita ang ugnayan ng presyo at supply. Tignan naman natin kung paano nagkakaroon ng ugnayan ng presyo, supply at producer. Sa konsepto ng supply, mahalagang maunawaan natin kung paano nakaaapekto ang pagbabago ng presyo sa dami ng produktong handang ipagbili ng mga producer. Una, ang supply ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at nais ipagbili sa pamilihan. Halimbawa, ang isang nagtitinda ay may mga gulay na maaari niyang ialok sa mga mamimili. Ang dami ng mga gulay na handa niyang ibenta ay bahagi ng kanyang supply. Pangalawa, mayroon tayong presyo. Ito ay isang mahalagang salik na nakaapekto sa dami ng produktong handang ipagbili. Bakit mahalaga ang presyo? Dahil ang presyo ay maaaring makaapekto sa desisyon ng producer kung gaano karaming produkto ang nais niyang ipagbili. Pangatlo, mayroon tayong producer. Siya ang may kakayahan at kagustuhang magbenta ng produkto o serbisyo sa pamilihan. Halimbawa, kung mas mataas ang presyo ng kanyang produkto at nakikita niyang mas malaki ang maaari niyang kitain, maaaring maghikayat siyang mag-alok ng mas maraming produkto. Kaya makikita natin na magkakaugnay ang supply, presyo at producer sa pamilihan. Ngayon, narito ang pangunahing ideya na kailangan nating tandaan. Pataas ang presyo, pataas din ang quantity supplied o ang dami ng supply. Ang P ay nangangahulugang presyo. Kapag nakita natin ang araw na pataas, ibig sabihin ay tumataas ang presyo. Samantala, ang QS ay nangangahulugang quantity supplied o ang dami ng produktong handa at naisipagbili ng mga producer. Kapag tumataas ang presyo, tumataas din ang quantity supply kung hindi nagbabago ang ibang salik. Ang dahilan nito ay simple, mas mataas na presyo ay maaaring magbigay ng mas malaking insentibo sa mga producer upang dagdagan ang kanilang produksyon at pagbenta. Ngunit tandaan, hindi ibig sabihin na otomatikong tataas ang supply sa lahat ng pagkakataon. May iba pang salik na maaaring makaapekto rito. Sa ngayon, ituon muna natin ang ating pansin sa pangunahing ugnayan ng presyo at quantity supply. Pero paano naman kung bumababa ang presyo? Ano ang mangyayari sa quantity supply? Iyan ang susunod nating aalamin habang pinag-aaralan natin na mas malinaw ang batas ng supply. Ngayon, mas malinaw na nating makikita ang ugnayan ng presyo at supply. Kapag nagbabago ang presyo ng isang produkto, nagbabago rin ang dami ng produktong handa at naisipagbili ng mga producer. Unahin natin ang unang sitwasyon. Kapag tumataas ang presyo, mas magiging kaakit-akit ito para sa mga producer. Bakit? Dahil mas mataas ang presyo, mas malaki rin ang posibilidad na maging mataas ang kanilang kita. Kaya nagkakaroon sila ng mas malaking insentibo upang magbenta. Dahil dito, maaaring dagdagan ng producer ang kanilang produksyon at mag-alok ng mas maraming produkto sa pamilihan. Kaya kapag pataas ang presyo, pataas din ang quantity supplied o QS. Samantala, kapag bumababa ang presyo, maaaring bumaba rin ang dami ng produktong handang ipagbili ng mga producer. Kaya makikita natin ang isang direktang relasyon. Kapag tumataas ang presyo,
tumataas ang quantity supplied. Kapag bumababa ang presyo, bumababa rin ang quantity supplied. Ibig sabihin, ang presyo at quantity supplied ay karaniwang gumagalaw sa parehong direksyon. Kung tataas ang presyo, inaasahang tataas ang quantity supplied. At kung bababa naman ang presyo, inaasahang bababa rin ang quantity supplied. Pero may isang napakahalagang kondisyon sa ating pagsusuri. Ito ay tinatawag na ceteris paribus. Ang ceteris paribus ay nangangahulugang hindi nagbabago ang ibang salik. Ibig sabihin, kapag pinag-aaralan natin ang epekto ng presyo sa supply, ipinapalagay muna natin na pareho o hindi nagbabago ang ibang salik na maaaring makaapekto sa supply. Halimbawa, kung tumaas ang presyo ng kamatis, maaaring dagdagan ng isang magsasaka o producer ang dami ng kamatis na nais niyang ipagbili, kung ang ibang salik ay hindi nagbabago. Hindi muna natin isasama rito ang pagbabago sa presyo ng pataba, panahon, teknolohiya o iba pang salik. Ang tinitignan lamang natin ay ang epekto ng pagbabago ng presyo sa quantity supplied. Kaya sa puntong ito, tandaan natin ang dalawang mahalagang ideya. Una, direktang relasyon ng presyo at quantity supplied. At ikalawa, ginagamit natin ang ceteris paribus upang maihiwalay ang epekto ng presyo. Kapag presyo ay tumataas, quantity supplied ay tumataas din. Kapag presyo ay bumababa, ang quantity supplied ay bumababa rin. Pero paano natin maipapakita sa mathematical na paraan ang ugnayang ito? Dito na natin gagamitin ang supply function. Sa supply function, makikita natin kung paano inilalarawan gamit ang isang equation ang relasyon ng presyo at quantity supplied. Ang supply function ay isang mathematical na paraan upang mailarawan ang ugnayan ng presyo at dami ng supply. Sa ating halimbawa, mayroon tayong equation na QS equals negative 400 plus 80P. Unahin natin ang QS. Ang QS ay nangangahulugang quantity supplied o ang dami ng produktong handa at naisipagbili ng producer. Samantala, ang P ay nangangahulugang presyo ng produkto. Ang 80 naman ang coefficient ng P sa modelong ito. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang pagbabago sa QS kapag nagbabago ang presyo ayon sa equation na ginagamit natin. Sa supply function, mayroon tayong dalawang mahalagang variable, ang QS at ang P. Ang QS ang tinatawag na dependent variable dahil ang dami ng supply ay naapektuhan ng pagbabago sa presyo. Ang P naman ang independent variable dahil ito ang presyong ginagamit natin upang malaman kung gaano karami ang quantity supplied. Kaya, kapag binibigyan tayo ng isang presyo, maaari natin gamitin ang equation upang kuhanin ang QS o quantity supplied. At tandaan, ang pangunahing relasyon kapag tumataas ang presyo, tumataas din ang quantity supplied. Kapag bumababa ang presyo, bumababa rin ang quantity supplied. Kaya tugma ang ating equation sa batas ng supply. Mas mataas na presyo, mas maraming produktong handang ipagbili. Ngayon, subukan natin gamitin ang equation ng QS is equal to negative 400 plus 80P. Unahin natin ang unang halimbawa. Kung ang presyo ay 5 piso, ipapalit natin ang 5 sa P. Kaya magiging QS equals negative 400 plus 80 times 5. Ang 80 multiplied by 5 ay 400. Pagkatapos, ang negative 400 plus 400 ay katumbas ng 0. Kaya kapag ang presyo ay 5 piso, ang quantity supplied ay 0 piraso. Ngayon, tignan natin ang ikalawang halimbawa. Kung ang presyo naman ay 10 piso, ipapalit natin ang 10 sa P. Magiging QS equals negative 400 plus 80 times 10. Ang 80 times 10 ay 800. Ngayon, negative 400 plus 800 ay katumbas ng 400. Kaya kapag ang presyo ay 10 piso, ang quantity supplied ay 400 piraso. Pansinin natin ang resulta. Sa presyong 5 piso, ang QS ay 0. Sa presyong 10 piso, ang QS ay 400. Ibig sabihin, habang tumataas ang presyo, tumataas din ang dami ng produktong handang ipagbili ng producer. Ito ang direktang relasyon ng presyo at quantity supplied na napag-aralan natin kanina. Kaya tandaan, mas mataas na presyo, mas maraming produktong handang ipagbili kung hindi nagbabago ang ibang salik. Ngayon, mayroon tayong mga numerong nagpapakita kung gaano karami ang supply sa bawat antas ng presyo. Pero paano natin maaayos na may papakita ang mga presyong ito at ang katumbas nilang quantity supplied? Dito naman papasok ang tinatawag na supply schedule.
Ang supply schedule ay isang talahanayan na nagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. Sa isang bahagi, makikita ang presyo o P at sa kabilang bahagi naman ang katumbas na quantity supplied o QS. Halimbawa, mula sa ating computation na 5 piso ay katumbas ng 0 na supply habang ang 10 piso ay katumbas ng 400 piraso. Kung magdadagdag pa tayo ng iba't ibang presyo at kukunin ang katumbas ng QS, makakabuo tayo ng isang kumpletong supply schedule. Sa susunod na slide, tignan natin kung paano nabubuo ang supply schedule at kung paano ipinapakita nito tungkol sa presyo at supply. Ngayong alam na natin kung paano binubuo at binabasa ang supply schedule, panahon naman para kayo ang sumubok. Gamitin natin ang supply function na QS equals negative 400 plus 80P. Ang inyong gawain ay kumpletuhin ang supply schedule sa pamamagitan ng pagkalkula ng QS sa bawat presyo. Napansin ba ninyo ang pattern? Habang tumataas ang presyo, patuloy din tumataas ang quantity supplied. Ito ang tinatawag na direktang relasyon ng presyo at supply. Kaya mula sa supply function, nakabuo tayo ng supply schedule na malinaw na nagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. Pero, may isa pang paraan upang makita natin ang ugnayang ito, hindi na lamang sa pamamagitan ng equation o table, kundi sa graph. Kapag ang mga datos mula sa supply schedule ay inilagay sa isang graph, makabubuo tayo ng tinatawag na supply curve o kurba ng supply. Sa supply curve, ang presyo o P ay inilalagay sa vertical axis habang ang dami ng supply o QS ay inilalagay sa horizontal axis. Ngayon, gamitin natin ang mga datos sa supply schedule upang makabuo ng mga punto sa graph. Kapag pinagdugtong natin ang mga puntong ito, mabubuo ang supply curve. Mapapansin natin na pataas ang kurba ng supply. Ipinapakita nito na habang tumataas ang presyo, tumataas din ang dami ng produktong handang ipagbili ng mga producer. Ang ganitong anyo ay tinatawag na upward sloping o pataas na kurba. Ito ay naaayon sa batas ng supply na kapag tumataas ang presyo, tumataas din ang dami ng supply. Kaya tandaan, kapag tumataas ang presyo, tumataas ang quantity supplied. Ito ang ipinapakita ng supply curve. Sa madaling salita, mas mataas na presyo, mas malaking supply. Matapos nating malaman ang supply ng isang producer, alamin naman natin kung paano nabubuo ang market supply. Ang market supply ay ang kabuuang supply ng lahat ng producer ng isang produkto sa pamilihan. Halimbawa, kung may 3 producer ng tinapay, pagsasama-samahin natin ang supply ng bawat isa upang makuha ang kabuuang market supply. Makikita natin ang supply function ng bawat producer. Para kay producer 1, ang supply function ay QS1 is equal negative 400 plus 80P. Kay producer 2 naman, QS2 equals negative 200 plus 60P. At kay producer 3, QS3 equals negative 100 plus 40P. Paano natin makukuha ang market supply? Simple lamang, pagdaragdagin natin ang quantity supplied ng bawat producer sa parehong presyo. Gamitin natin ang presyong 15 pesos bilang halimbawa. Sa presyong 15 pesos, ang producer 1 ay makapagsusupply ng 800 na tinapay. Ang producer 2 ay makapagsusupply ng 700. Ang producer 3 ay makapagsusupply ng 500. Ngayon, pagsasamahin natin ang tatlong quantity supplied, 800 plus 700 plus 500 ay katumbas ng 2,000. Kaya sa presyong 15 pesos, ang market supply ay 2,000. Makikita rin sa talahanayan na habang tumataas ang presyo mula 5 pesos hanggang 25 pesos, tumataas din ang market supply. Sa 5 pesos, ang market supply ay 200 lamang. Samantalang sa 25 pesos, umabot ito sa 3,800. Ipinapakita nito ang tuwirang relasyon ng presyo at market supply. Kapag tumataas ang presyo, tumataas din ang kabuuang dami ng supply sa pamilihan. Kaya kapag mas mataas ang presyo ng tinapay, mas marami ring tinapay ang handang ipagbili ng mga producer.
Ang pinagsamang dami ng kanilang supply ang tinatawag nating market supply. Kaya tandaan, market supply ay kabuuang supply ng lahat ng producer sa pamilihan. Kapag tumataas ang presyo, tumataas din ang market supply. Ang batas ng supply ang pangunahing tuntunin na nagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supply. Unang sitwasyon, kapag tumataas ang presyo, tumataas din ang quantity supply. Bakit? Dahil kapag mas mataas ang presyo, mas maraming producer ang handang magbenta ng kanilang produkto. Makikita sa halimbawa na sa presyong 20 pesos ang quantity supplied ay 100. Kapag tumaas ang presyo sa 60 pesos, ang quantity supplied ay tumataas hanggang 500. Ibig sabihin, habang tumataas ang presyo, mas marami ang handang ipagbili ng mga producer. Ngayon naman, tingnan natin ang kabaliktarang sitwasyon. Kapag bumababa ang presyo, bumababa rin ang quantity supplied. Kapag mas mababa ang presyo, mas kakaunti ang handang ipagbili ng mga producer. Kaya mapapansin natin ang isang mahalagang pattern. Kapag tumataas ang presyo, tumataas ang supply. Kapag bumababa ang presyo, bumababa rin ang supply. Ito ang tinatawag na direktang relasyon ng presyo at quantity supplied. Kapag nagbago ang presyo, nagbabago rin ang quantity supplied sa parehong direksyon. Ngayon, subukan naman natin ang inyong kaalaman tungkol sa supply function. Gamitin natin ang formula na QS equals negative 300 plus 20P upang malaman ang quantity supplied. Unahin natin ang sitwasyon A. Kung ang presyo o P ay 30 pesos, ano ang magiging quantity supplied o QS? Gamit ang formula na QS equals negative 300 plus 20P. Papalitan natin ang P ng 30. Ang magiging solusyon natin ay QS equals negative 300 plus 20 times 30. 20 times 30 ay 600. Kaya, ang negative 300 plus 600 ay 300. Sa makutuwid, ang quantity supplied ay 300 units. Punta naman tayo sa sitwasyon B. Kung ang presyo ay 10 pesos, magkano naman ang quantity supplied? Gamit pa rin ang formula na QS equals negative 300 plus 20P. I-substitute natin ang P sa 10. QS equals negative 300 plus 20 times 10. 20 times 10 ay 200. Kapag pinagsama ang negative 300 at positive 200, makukuha natin ang negative 100. Kaya ang mathematical result ay QS equals negative 100 units. Pero tandaan, sa aktual na supply, hindi maaaring maging negatibo ang quantity supplied. Ibig sabihin, sa presyong 10 pesos, wala pang aktual na supply ayon sa modelong ito. Ngayon tayo naman sa sitwasyon C. Kung ang presyo ay 50 pesos, ano ang quantity supplied? Gamit ang supply function na QS equals negative 300 plus 20P, palitan ang P ng 50. So ang QS equals negative 300 plus 20 times 50. 20 times 50 ay 1,000. Negative 300 plus 1,000 equals 700. Kaya ang quantity supplied ay 700 units. Balikan natin ang mga mahalagang konseptong dapat nating tandaan tungkol sa supply. Una, ang supply. Ito ay tumutukoy sa dami ng produkto na handa at nais ipagbili ng mga producer sa isang partikular na presyo. Ikalawa, ang supply function. Ito ay isang equation na nagpapakita ng relasyon ng presyo o P at quantity supplied o QS. Karaniwang ipinapakita ito bilang QS equals A plus B times P. Pangatlo, ang supply curve. Ito ay graph na karaniwang pataas ang direksyon dahil may direktang relasyon ang presyo at quantity supplied. Kapag tumataas ang presyo, tumataas din ang quantity supplied. At ang pang-apat, ang batas ng supply. Ayon dito, habang tumataas ang presyo, tumataas din ang quantity supplied, ceteris paribus. Ibig sabihin, kapag mas mataas ang presyo, mas marami ang handang ipagbili ng mga producer. Lahat ng ito ay tumutulong sa atin na maunawaan ang relasyon ng presyo at dami ng supply. Ngayon, subukan natin kung gaano ninyo naunawaan ang ating talakayan tungkol sa supply. Maghanda ng inyong sagutang papel at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Basahin, isipin, sagutin. Good luck! At dito nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa supply. Napag-aralan natin ang kahulugan at konsepto ng supply at ang ugnayan ng presyo at supply. Naunawaan din natin na may mahalagang relasyon ng presyo at quantity supplied. Tandaan,
Ang pag-unawa sa supply ay mahalaga upang malaman natin kung paano naapektuhan ng presyo ang dami ng produktong handa at naisipagbili ng mga producer. Ang kaalamang ito ay makatutulong sa atin upang mas maunawaan kung paano gumagana ang pamilihan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok. Hanggang sa muli, patuloy tayong matuto at mag-isip ng mapanuri.